Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? From James Tarot PH. Ito po ang inyong June manifestation reading. Pag-uusapan po natin kung ano na yung lagay ng manifestation mo, ano yung mga dapat gawin, at paano siya magaganap sa'yo. Okay, so upo-upo na. Alamin natin ang sagot sa mga manifestation na yan. But first, i-prepare mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Later, after this reading, babasahin po natin yung question mo by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for your manifestation, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Virgo, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment. Naku, malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading, kaya keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Maraming salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Two of Pentacles. Alam mo, sabi dito Virgo, alam ng yung spirit guides that you are manifesting na sana maging okay na ulit ang lahat. I'm hearing here na parang nagsusumikap ka na magawa yung mga dapat magawa. Yung mga bagay na pilit mong kinakaya mag-isa, ramdam ko dito na minsan kahit gusto mo nang matulog, gusto mo nang matapos to, gusto mo nang magpahinga, gusto mong magbakasyon, pero alam mong hindi pwede. Para bagang lahat ng kamay mo ay punong-puno ng responsibilidad, ng pangarap, ng obligasyon, ng bayarin, di ba? Kaya hinahanap mo yung paraan para mabalanse ang buhay. May pambayad dito, may pantustos doon. Hindi ako mag-aalala para sa future. Kaya ramdam na ramdam ko dito na talagang pinagsumikapan mo matapos, magawa, ma-accomplish kahit ang hirap-hirap. And siguro sa labas, pinapakita mo na okay ka, masaya ka, relax ka, or walang problema, pero in reality hirap na hirap kang balansehin, no? Hirap na hirap kang panghawakan yung mga mahalaga, pero lagi mo sinasabi, kaya ko to, lalagpasan ko to, push pa, push pa, push pa. And I'm seeing talaga dito na pinapangalagaan mong mabuti yung mga alam mong kaya pang i-improve, pero ramdam ko talaga dito na believe sa'yo ang yung spirit guides and angel guides for carrying it on sa gantong estado ng buhay mo, no? Saludo kaming lahat sa ating mga Virgo dahil talaga namang kinakaya natin ang lahat. In your current situation, sabi dito, you've been struggling, no? Nag-i-struggle ka para maabot yung gusto mo. Nakita ko dito na parang ngayon habang nag-uusap tayo, you feel like ang hirap abotin ng deadline, yung standard, napaka-struggling. Minsan hindi ka makatulog. Minsan parang feeling mo, binibigay ko naman ang lahat pero bakit parang wala pa din, di ba? But your spirit guides are telling you na keep pushing forward. Hanggat gumagalaw ka, hanggat buhay ka pa, hanggat kaya mo pa, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Okay? Kaya mo. Yun ang sinasabi dito eh. Kayang-kaya nating galawin or panghawakan. Pero wag mong i-deny yung naramdaman mo, no? Tao ka lang din naman, no? Pero sabi dito, take one step at a time. Wag mong bibiglain ang sarili mo, wag mong ira-rush ang sarili mo. Sabi dito, makakalagpas ka din. And I'm hearing merong tutulong sa'yo. Someone will help you. Either para gabayan ka or payuhan ka or tulungan kang mapabilis or mapaandar yung isang bagay. Kaya hindi mo to dapat solohin. People around you can assist you para nang sa ganon gumaan ang lahat. Okay? The Five of Pentacles, the Lover's card. Okay? Many of you nahihirapan sa usaping love life. Parang, bakit ganun? Ba't solo lang ako? Bakit mag-isa lang ako? Bakit parang inabandon ako? Bakit parang yung love life aspect napaka-desierto sa ibang Virgo dyan?
But for other Virgo naman, nakita ko talaga dito na nahihirapan ka sa isang choice, sa isang bagay na parang sobrang committed ka, no? Sobra yung commitment mo at obligasyon mo dito na para bagang you're starting to think, teka, paano ko ba to maaayos? Paano ko ba to mapapaganda pa? No? And nakita ko naman dito na hindi ka bibitaw eh. Pero ramdam na ramdam mo na yung bigat, no? So makakaasa ka this time Virgo, may paggaan ito. 5 is a number of change. Okay? So makakaasa ka na magbabago na yung struggle mo at mas mamahalin mo yung ginagawa mo ngayon. Kasi na-appreciate mo siya after this debacle or struggle. Okay? So, mga mahal kong Virgo, ito na yung right time para mag-manifest ka. Write down kung ano yung mga balak mong maganap or makuha this June sa ating comment section. It will happen to you. In the area of what's blockaging or what's blocking, what's blocking, pinagsama ko yung blockage and blocking. Okay, ano yung humaharang daw po sa yung manifestation? You have the 4 of Wands. Sabi dito, distracted ka, no? Meron kang gustong gawin pero napapatingin ka sa iba or napapaliko ka sa mas madali, sa mas maningning, sa mas entertaining, sa mas nakakaagaw ng atensyon mo. Kaya parang nahihirapan kang tumulay doon sa gusto mong gawin, no? Sa panahon to, Virgo, para sa ating lahat, kung talagang gusto mong maganap yung manifestation mo, panahon daw ito para lalong mag-focus sa gusto mong mangyari. Ano nga yung sikat na phrase? What you believe, you attract. Okay? Kung naniniwala kang kaya mo makuha, dapat you also believe na akin to, walang aagaw nito, dire-diretso ako dito. Maa-attract mo siya. Pero ngayon kita ko dito, minsan parang bawas-bawasan daw yung, I don't know why, parang there's some gatherings na dapat kang magsabi ng no. Tapos meron mga gatherings naman na sige, puntahan ko. Parang it's a matter of scheduling. It's a matter of alin ba yung dapat kong pagtuunan ng pansin na kaligayahan o kasiyahan na hindi makakaharang sa goal ko. Halimbawa, merong kasiyahan na birthday ni kaibigan pero harang siya doon sa meeting or inaasikasa mong project. Siguro say no, next time na lang. Pwede mo namang schedule yon. Pero yung mahalagang mga bagay, yun ang dapat mong unahin. Okay? 4 of Wands, you have the 3 of Pentacles. Meron kang 3 here, tatlong 3. That is angel number of protection. Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon po ay talagang inaalagaan ka. Yung mga dasal mo iniingatan, pinoproteksyonan ka rin nila, no? So after watching this video, magtirik ka ng kandila o kaya magdasal para sa kanila for their protection. Maaring na mayapang magulang or lolo, lola, ganyan. Very, very protective sila. And you are cherished and loved. You're very blessed, okay? So in your blockages, sabi dito, parang pinapayuhan ka na makipagtulungan. Many of you are doing things on your own, kaya nahihirapan kang tulayan yung finish line or end goal. Kasi tayo mga Virgo, naku, medyo natin to sakit natin to. Pero in reality, sanay tayong ganito na we do things on our own. Ayaw nating may nangingialam, ayaw nating may taong talagang kasama sa isang bagay. Kasi nga, we are really born alone and parang mas madali pag mag-isa, di ba? Pero sabi dito, buksan mo daw kasi ang sarili mo sa ibang tao nang sa ganon makatulong sila sa'yo para dito sa goal na ito. No, siguro yun ang dapat nating ma-realize. Yung may na-manifest natin, hindi natin siya kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng iba or gabay ng iba para mangyari siya. Okay? So, mga mahal kong Virgo, ano ba yung best trait or best katangian nating mga Virgo na meron ka na pinagmamalaki mo? Na parang, buti na lang Virgo ako dahil nakatulong sa akin to. Ako as a Virgo, malaking tulong yung attention to detail. Kada detalye talagang nabubusisi ko. Kitang-kita ko para madaling maayos. So ikaw, ano yung best trait ng isang Virgo na proud ka? Comment down below. In the area of
What to do? Ano yung dapat gawin ni Virgo sa kanyang blockages? The Three of Swords. Marami kang mga hang-ups or trauma in the past na parang, ay, ayoko makipagtulungan sa iba kasi napurnada na ako dati. Nagkaroon ng drama, nagkaroon ng issue, nagkaroon ng mga away-away, o kaya meron kasi isa dyan palaaway or toxic, or diniktahan ako, wala akong sariling boses. Marami kang mga pain from the past. Sabi dito, i-let go mo yan. Masyado mong kinikip yung bubog sa puso mo. Kaya minsan, kahit maganda naman yung isang bagay, okay naman yung isang bagay, parang lagi kang umaatras. Kasi marami kang pain from the past. No? So Virgo, habang nag-uusap tayo ngayon, kilalanin mo lahat ng pain and tell yourself, move on na ako, te. Ayoko na. Pakawalan ko na yan. Minabasa nga ako na parang forgiving is not about removing the pain. It's about making sure na mawawala na sa'yo yung bigat at saka papalayain ka niya. Pero hindi naman ibig sabihin na kinakalimutan mo yung sakit na yon. Parang sabi lang dito na you need to set yourself free kasi yun ang dahilan kung bakit ka naharangan ngayon. So, panahon to para maghilom, para maging hopeful ulit, umasa ulit, maging maligaya ulit. The Five of Cups, yes. 5-5 is change. Pagbabago talaga. Sabi dito, wag mo nang kapitan pa yung isang bagay na alam mong walang-wala na. Yung parang masakit na yan, toxic na yan, painful na yan, bakit pa ako umaasa dyan? Bakit pa ako kumakapit doon? Meron mga bago naghihintay para sa akin. So, kailangan dito yung talagang pananalig mo sa mga bagong bagay at huwag kang bibitaw sa buhay. Kayang-kaya mo tong idiretso, tumulay. Pero yung mga rason ng mga painful experience before, let it go. Because may bagong darating para sa atin. Okay? Doon tayo mag-focus sa mga bago. In the area of what you need to focus on, the Three of Cups. Alam mo, sabi dito, para bagang this is the time for all of us, tayong mga Virgo, to appreciate what we have. No? Panahon to para i-celebrate maliit man o malaking mga accomplishment. Halimbawa, today, pumasok ka sa work pero usually tumatagal ka ng 2 hours sa biyahe. Pero napansin mo, wow, walang traffic. Nakarating agad ako ng 1 hour. Celebrate that. Dapat gaganda ang mood mo dahil pinadali yung travel time mo, di ba? O kaya sa work, bigla-bigla si boss hindi masungit, tapos yung papers ko na-approve agad. So parang yung mga maliliit na bagay, we need to celebrate that. Bakit? Dahil magnet yan ng manifestation. Magnet yan ng abundance or prosperity. Kapag nakikita ni God sa kanyang universe na na-appreciate mo lahat ng mga gandang nangyayari sa'yo, maliit man o malaki, dodoblehin yan. Kasi alam niya na pinapahalagahan mo lahat ng binibigay niya, maliit man o malaki. Okay? Narinig ko rin dito, kung may party, kung may birthday yan, go push. Pero dapat, sabi ko nga sa inyo, hindi siya harang doon sa mga dapat mong asikasuhin muna. Kapag naman hindi nakaharang, hindi, go, push ka, umattend ka ng mga party-party or get-together. Okay? Three of Cups, you have the Four of Cups. Okay? Sabi dito, kapag nag-focus ka sa mga masasaya, nag-focus ka sa mga meron ka, nag-focus ka sa mga nakukuha mo, kahit hindi pa yan yung pinakamalaki o pinakaminimithi mo, doon papasok yung bagong blessing na kitang-kita mong iyong-iyo. Halimbawa, ngayon nag-practice ka na, no? Sabi mo, ay, dapat appreciative ako, pinapahalagahan mo yung mga meron ka, parang, thank you Lord for this, thank you Lord for that, thank you Lord for that. Tapos nakita mo na, wow, may nakabukas pala sa akin na yun, no? All along available pala sa akin yan. Ngayon ko lang nakita dahil ngayon lang ako appreciative. No? So sa kabila ng kalugmukan mo na parang ano ba yan, bakit ganito, bakit ganyan, pero dahil binago mo yung mindset mo, nakita mo kung ano yung nakabukas para sa'yo. So, you will celebrate also soon dahil pinapasok mo sa buhay mo itong bagong bagay na magdudulot sa'yo ng bagong meaning, bagong saysay, bagong kinabukasan. And you're gonna be very, very happy dahil all along, available pala to para sa akin. Pero dahil naging open yung mindset mo, nakita mo kung ano yung para sa'yo. Okay? Congratulations.
In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo, you have breaking trail, a breakthrough is at hand. Wow, napakaganda. Sabi dito, a breakthrough moment is happening. Makakalagpas ka na sa isang mahirap na sitwasyon sa buhay mo this June. Kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung pinaghihirapan mo, makakalagpas ka. Survive na survive, panalo ka. Okay? In what's coming in, you have the Six of Pentacles. Nakita ko dito na ibibigay na sa'yo. This is a card of receiving, ha? Ipagkakaloob na sa'yo yung mga bagay na hinihintay mo. Parang ito yung mga bagay na pinagtrabahuhan mo noon. Kung meron man nakabinbin, or meron kang inasikasong work, o meron kang kliyente before, parang ngayon palang dadating yung bayad, yung reward, yung sagot, yung konfirmasyon, yung tawag, ibibigay na sa'yo. So, iganyan mo ang mga palad mo ngayon, close your eyes and tell God, pwede mo ring isulat sa baba na I'm ready to receive my reward. I'm ready to receive my manifestation. It will come to you. Okay? The Six of Pentacles, the Hermit card. Tayo to Virgo, pag lumalabas tayo sa ating sariling reading, ibig sabihin, napaka-powerful natin. So, yung hinahanap mo, maibibigay na sa'yo. Plain and simple. Alam ko matagal ka naghanap, matagal ka nagtiis, matagal ka nag-search for something na alam mong para sa atin, and here you are, magniningning ka dahil sa'yo ibibigay. Either ikaw ang pipiliin for this job, or ikaw ang namayani, ikaw ang panalo, parang ganyan, or ikaw yung talaga nakakuha ng isang bagay na marami rin na may gusto, pero sa'yo pinagkaloob. Congratulations. 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 Ikaw ang chosen one sa bagay na ito. Sa'yo lang ipinagkaloob. Ikaw ang talaga ang bukod tanging nagningning para dito. Congrats, ha. In the area of your divine messages, meron kang a new start is coming. Sabi dito, meron talagang bagong simula na makukuha tayo. Kaya importante ngayong buwan na ito, Virgo, ay balansehin ng buhay. Alam mo kung ano yung mga mahalaga at yun ang kailangan mong ingatan. Para pag pumasok tong bagong to, hindi ka mag-aligaga, hindi ka mahirapan. Okay? In your divine, you have the Ten of Pentacles. Wow! Long-lasting abundance is here. Sabi dito, kung ano man daw tong bagong papasok sa'yo or bago mong pagkakaabalahan, ito talaga yung magudulot sa'yo ng pangmatagalang kita, pangmatagalang assurance, stability, and long-term kaching-kaching para sa'yo. So panahon to para maging seryoso sa mga bagong bagay, huwag matakot, huwag mailang, kayang-kaya mo yan. Okay? The Ten of Pentacles, you have the Wheel of Fortune. Wow. After mo mag-struggle ngayon, ito ang current situation mo, ito ka ngayon, pero sabi dito, kayang-kayang magbago ang buhay nang dahil sa isang magandang choice. Kung ano naman tong pipiliin mong desisyon, ito ang magpapaikot ng kapalaran mo. Tutubo ka, kikita ka, lalago ka, uunlad ka, at dire-diretso na yung pag-unlad or pag-abante mo this time. Nagbabago ang tadhana mo. Yayaman, uunlad ka. Dahil sa manifestation na ito. So choose wisely. Paglagpas mo sa struggle, start na to ng pag-angat. Congratulations. In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog barking, advice from a friend. Sabi dito, makinig ka sa isang payo na iyong kaibigan. Matutong makinig, matutong balansehin para alam mo yung dapat mong gawin. You have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Wow. Talagang breakthrough. May rainbow pa dito sa katong Five of Pentacles. Sabi ko nga sa'yo, makakalagpas ka na sa mahirap na parte ng sitwasyon mo ngayon. Congrats po. You also have dragon, beware of self-delusion. Sabi dito, dapat lahat ng mga gagawin mo ngayon realistic. Hindi pwedeng masyadong matayog o masyadong mahirap. Kailangan yung kaya natin gawin sa ating reality. You also have gavel, involvement with the law. Either meron ka bang legal documents, mga papeles, nako merong magandang mangyayari ngayon. Okay? You also have diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Makakatanggap daw po tayo or magbibigay tayo ng regalo. Like I've said, you're gonna receive something this time. Confirm sa atin ng card na ito. Congrats po. In your fortune, wow.
Nine of Pentacles sa fortune area natin. Sabi dito, happy life, abundant life. Mabibili mo yung mga pangangailangan mo. You're gonna live the life that you want for yourself. Meron kang sariling kita, tataas ang sweldo, appreciate mo yung buhay mo ngayon. Very, very contento ka. So, congratulations. Meron sa inyo nagbabalak this month na magtayo ng sariling negosyo, sariling pagkakakitaan. Pero most definitely, you're financially independent and financially free. Nakita ko yung paglago ng pera mo dito at talagang masayang-masaya ka kasi nabibili mo na yung gusto mo. Congratulations. Nine of Pentacles, the Six of Cups. Wow. Really triumph over obstacle. Itong mga nakaraang buwan, nahirapan ka sa pera. Nahirapan ka sa sweldo mo siguro, sa ipon, sa pambayad, ganyan. Pero makaasa ka, lagpas ka na dyan. This June is the start again ng pag-angat ng kaching-kaching mo. Makakabawi ka na sa kita, sa revenue, sa iyong mga in-spend before at ngayon meron ka ng panggastos sa mga bagay na kinakailangan mo. You are now living luxurious this time. At lagpas na sa mga pasakit noon. Medyo this time around nakita ko lang na natuto ka na kung paano panghawakan yung negosyo, yung trabaho, yung pera, yung ipon at hindi mo nahahayaan pa na maulit yung dati. At ngayon talagang paangat ka na. Okay? Congrats po. Manlibre ka naman, Virgo. In the area of your near future, meron kang the Strength card. Sabi dito, relax ka lang. Lahat ng bagay, kayang-kaya nating solusyonan. Lahat ng bagay, kayang-kaya nating hawakan. Kaya, ngayon, sabi dito, take it slow. Okay? Take it slow. Sabi rin dito, maging gentle ka sa iyong sarili. Hindi pwedeng pinapuwersa mo sarili mo na gawin to, gawin yan, gawin yun, kahit hindi mo naman kaya talaga. Minsan, one at a time. Isa lang kada araw para kaya ng katawang lupa. Walang saysay yung pagmamadali or pagratrat na mangyari ito, mangyari yan. Just take it slow. Relax ka lang. Kayang-kaya mo yan, darating yan, and you'll be very, very happy soon. Okay? So, wag mong pupuwersahin ang sarili mo to do something. Naturally, it will arrive. Naturally, it will happen. Page of Pentacles. Kung ano man tong bagong blessing na yayakapin mo ngayon, sabi dito, magpakatatag, magpakapasensyoso, kayang-kaya mo to. Basta i-prioritize mo lang, pag-aralan mo lang siya, wala kang hindi kayang gawin. Okay? Everything is workable para sa ating mga Virgo. Yun ang power natin. Kayang-kaya natin gawin yung mga bagay-bagay na pabor sa atin. So, just embrace it and relax. Everything will be fine. Okay? So, ang missing puzzle piece, ano daw yung kulang na kulang sa ating mga Virgo para makuha na natin yung manifestation natin? The Sun card. Sabi dito, kulang tayo sa pag-iisip ng positibo. Sometimes, lagi nating iniisip na baka fail na yan, baka talo na yan. Lagi tayong nag-overthink. Nako, problema din natin mga Virgo yan. Nag-overanalyze tayo, napaka-analytical natin. At parang yun ang rason kung bakit nawawala yung saya, nawawala yung enjoyment, lagi tayong rattled, lagi tayong stressed out. Sabi dito, learn to go out, labas-labas naman ng bahay, magbakasyon kung kinakailangan. Pero syempre sabi ko nga, i-schedule mo yan para hindi makaharang sa mga importante. Pero mahalaga talaga yung lumalabas tayo. Feel the sun, feel the nature, enjoy, maging bata ka ulit. Feeling ko yun ang kulang, yung parang childlike behavior, yung masaya lang, tatawa, naglalaro, walang problema. Learn to enjoy and savor your life. Okay? Yun ang kulang sa atin. Sun card, nakabaliktad na Hierophant. Nakita ko dito na palawakin mo rin daw ang isip mo. Minsan, nakatingin ka lang sa limitadong space, kaya doon ka lang paikot-ikot, ang nangyayari, yun lang din ang solusyon. Pero kung palalawakin mo ang isip mo at bubuksan mo ang sarili mo sa payo ng iba, sa opinion ng iba, sa kritisismo ng iba, lalawak ang pag-unawa mo at makikita mo kung ano yung tamang desisyon at tamang pagbalanse sa lahat-lahat. Nakita ko rin dito, minsan may ego tayo, ma-pride, ayaw natin tumanggap ng opinion sa iba. Parang laging sinasabi na, kaya ko to, alam ko ginagawa ko. Pero kapag binuksan mo sarili mo, you will see na, ay, oo nga, tama ka. Ay, oo nga, tama po kayo. Ay, oo nga, may point ka. Parang ganon.
So sa paglawak ng isip mo, sa paglawak ng pananaw mo, gumaganda yung resulta. Gumaganda yung iyong mga choices at makakaalis ka na sa struggle mo patungo sa iyong manifestation. Okay? So, mga kapwa ko Virgo, dumiretso na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Ipikit ang mata at isipin mo na yung question mo ngayon. Inhale and exhale the answer to your question. Ayun, tumilapon. The Queen of Cups, the Sun card, and then the Death card and Rebirth. At the bottom, you have the Eight of Pentacles. Sabi dito, kaya mong aksyonan or galawan yung question mo na yan. You have the ability to work on it. Kaya huwag ka matakot. You have what it takes. Okay? Sabi dito, let things end. Kung ano man yung parte ng question mo na dapat mo nang tapusin, dapat mo nang hayaang matanggal, mawala, lumipas, dahil yun daw yung magdudulot sa'yo ng kalayaan at katahimikan ng buhay. Parang palayain mo na, tapusin mo na, putulin mo na. Kasi alam ng yung spirit guides na you can still work on other things. Meron pang darating, magaling ka, mahusay ka, alam niya na meron pa naghihintay sa yung bago. Kaya kung merong dapat tapusin, feeling niya, ito yung time na yon kasi dito ka lalaya. At kapag malaya ka na, dito ka talaga tunay na makakaramdam ng katiwasayan, happy heart, happy mind, happy life. At kapag payapa ang energy mo, dun mo ma-attract talaga yung para sa'yo. Na mas mag-excel ka, magkatagumpay ka, lilipad ka, or magpapaunlad sa'yo. Kaya tapusin na yung bagay na yan, okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. The suffering will end, the problem will end, and bibitawan mo na. Nang sa ganun, makapunta ka na talaga sa dapat ay para sa'yo. Okay? Very clear yan. Things will end para mag-start na yung mas maganda, mas peaceful, at mas maswerteng landas para sa'yo. Okay, Virgo, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June manifestation. Manifestation dust po para sa inyo, matutupad na yan this time. Thank you po. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.